Og karon mga tuto kag mga inday kay mga ngabuhi na naman tayo. Bale ito pala yung mga nangyari noong ibinyahe namin kag ginbabaligya namin yung mga gulay doon sa may barangay Dankalan tuto mga inday. O sa mga nagtataka pala diyan kung saan yung barangay Dankalan, ito pala ay sakop ng bayan ng Ilog dito sa may Negros Occidental. Kahapon nga po ay in-upload ko pala yung pag-ani namin ng gulay noong gabi bala na alas 11 na kaming nakakaturog-turogi ni Papa. Dahil lang sa paganda nitong mga dadalhin namin ng mga gulay, bahalag kapoy og walay tulog na kung kaisa ay nagugutuman na tayo. Na minsan ay parang di ko yata kaya mo yahan. Para, paningkamot rata totoo mga inday o gayaw ra nato ning tiil-tiilon kay balang araw kay magbubunga din itong pagsisikap natin. Abay malay mo baka tayo'y makakatagpo ng mayaman na afam. Yung sa iyo ay mayaman na Arabo, sa akin naman ay mayaman na Negra. Agoy, impas ang utang dito pala sa mga nakakarga na ito totoo mga inday ay meron ditong sitaw, ampalaya, talong, okra na atong ibabaligya doon sa may merkado. Oras sa Pilipinas kay alas 4:07 sang kaagahon. Ang oras na ito ay handog sa inyo ng Santon Plus Herbal Effervescent Oil with Moringa Flavor. Aga pa tayong maglalarga para tayo hindi maaadlawan. Bali yung sasakyan pala natin ngayon dito itong mga inday, itong traktarak ni Papa. Hindi ito bago ha. Kaka-repaint lang ito mga inday yung traktarak ni Papa dito. Medyo nga po pala akong natutuyo sa aming biyahe ngayon ditong kaagahin totoo mga inday dahil kagabi ay alas 11 na kaming nakatapos sa aming paghahanda ng gulay. Pero syempre kay ako inaatake man ang aking insomnia, alas 12 na ako yung nakakatulog kag alas 4 na naman ang pagising. Pila lang ka oras ang aking tulog man. Itong si Papa naman yung totoo mga inday kay sabi niya sa akin, noong nakagising daw siya ng alas 2 ng kaagahin ay parang hindi na siya makakatulog. Kaya ayon, habang nasa kalagitnaan nga kami ng biyahe dito totoo mga inday, ay parang nagduduyog-duyog si Papa ng antok dito habang nagmamaniho, na parang matutulog talaga siya habang nagmamaniho dito ng kanyang traktarak. Ay, sa ganitong oras to mga inday kay dapat pa sana ito yung ipapahinga ni Papa mong. Pero wala kaming magagawa to mga inday dahil kailangan talagang maghanap buhay para na makapera. Sige lang pa, laban lang muna sa mga nakakalisod na ating buhay. Dahil pag nag-successful na kaming mga anak mo, ay hindi na kayo maghihirap nito. Kaya dito ay pinahinto ko si Papa sa pagmaneho totoo mga inday dahil ako na lang yung magdadrive nitong traktarak niya at nang sa ganun ay makakatulog sa muna doon sa may tabi na upuan. Kaya kailangan talaga ni Papa ng kasama lalo na sa pagbabiyahe totoo mga inday dahil itong si Papa ay mabilis itong antukin. Inaantok siya sa pagbabiyahe itong mga inday na para bang daw pipikit talaga yung kanyang mata. Pero kung matutulog gani siya ay hindi siya makakatulog. Ate pareho gid tayong nararamdaman pa Kaya sinasabihan namin siya na sa tuwing babiyahe ka gani pa na wala kang kasama, kung nakakabatsyag ikaw ng antok, maghihinto ka muna sa gilid ng daan at pag doon ka magtutulog. Baka ano pang mangyayari sa iyo? Ay purya palayo. Pagkarating nga namin dito sa may merkado totoo mga inday ay hinakot muna namin itong mga dala namin. Mga nasa alas 5:12 na pala ng kaagahin kaming nakarating dito itong mga inday. Dito ay pinahakot na lang namin sa may kargador since may kargador naman pala dito para hindi na kaming magbubuhat ni Papa. Itong isang sakong talong pala namin kanina totoo mga inday ay binili na kaagad dito ng isang lalaki. Kaya yung ibebenta namin dito ay yung mga maliliit na lang. Dito ay nilagay na namin sa may itaas ng mesa yung mga gulay dito itong mga inday. Meron na pala kaming okra dito na galing doon sa aming tanim to mga inday, pero ito'y unang ani pa lang, kaya kaunti pa. Tiyak sa pagdating ng panglimang ani ng okra doon ay aabot na yun ng isang sako. Noong medyo lumiwanag na nga dito totoo mga inday, itong isang kaing namin na ampalaya ay binili nitong ni Kuya at siya daw ay taga Kawayan. Shout out pala dyan sa mga taga Kawayan dyan. Kaya dito ay inilipat ko na sa may sako yung mga ampalaya. Kailangan man ipapadala namin itong kaing sa kanya kay amin pa ito yung gagamitin sa susunod. Tapos ay bumili na rin pala sila dito ng talong namin itong mga inday at siyang kanilang kunong ibibenta din kuno doon. Medyo pala kaunti yung mga tao dito ngayon itong mga inday dahil umuulan dito. Di tulad noong last Domingo na madilim pa lang ay marami ng taong namimili dito sa aming gulay. Shoutout nga po pala kay Manong na nagkarga ng aming mga dala. Nagbebenta din pala siya ng mga tanglad at mga okra doon sa tabi namin itong mga inday. Minsan habang wala pang bumibili sa kanya, tumutulong din siya dito sa amin sa pagtitinda. Minsan siya pa ngayong nagsisigaw para mabibili itong mga gulay namin. Nandito pala yung pwesto namin totoo mga inday at kada araw pala ng linggo ay nagtitinda na kami dito. Kaya punta na lang kayo dito para makikita yung aking kagwa. Makikita niyo ang aking kagwa nga itsura. Dito ay bumili na muna kami ng banana Q ni nanay itong mga inday para hindi kami masusukay.
Habang pataas nga po ng pataas yung araw dito itong mga inday, paunti-unti na rin nababawasan itong tinda naming gulay. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga bumili nitong aming mga gulay diri Ako'y nagpapasalamat sa inyong pagpipili-pili at hanggang sa kaunti na lang dito yung natira sa aming tinda. Hanggang sa naubos na nga yung mga reject dito na talong itong mga inday na binenta namin dito sa 20 pesos. Yung iba doon ay maliit lang at pakurba pero walang uod. Kaya maganda pa rin yung hiwa-hiwain para sa laswa at pang adobo. Dito ay kumain na muna ako dito sa may karinderya na ito itong mga inday. Si Papa na una na palang kumain. Bahala gaano karami yung gawain natin importante kaon gid. Wala kasi tayong magpapaalala sa atin na kumain ka dyan ha. Huwag kang magpapagutom-gutom dyan. Mahal na mahal kita. Ngiti-ngiti na lang pala kami muna ni Papa dito itong mga inday habang naghihintay ng bibili ng aming gulay Dito talagang napabili na gani si Lolo dito itong mga inday dahil gwapo kuno yung nagtitinda. Hoy, si Lolo gulang na manong into gyapon. Baka si Manong Kargador yung tinutukoy mo Lolo Pagka maya-maya nga dito itong mga inday ay talong at okra na lang yung mga natira dito sa aming tinda. Ito mga natirang talong nga po ay diniskarte ni Papa doon sa mga diyan-diyan para mabili. Talagang nabibili nga naman kaagad. Si Papa ba naman makadiskarte? Pang malakasan talaga yan. Napaoo nga niya si Mama noon. Tapos nagkaroon pa sila ng 8 anak. Mga nasa alas 9 na nga dito itong mga inday, itong okra isinilid na lang namin sa may sako at siyang aming dadalhin pa uwi. Dahil ngay parang hindi naman ito pinapansin. Ikaw ba naman hindi pinapansin? Hindi ka magtatampo? Ako nga hindi ako pinapansin ng anak ni tita dyan. Parang gusto ko na lang magpapakuno-kuno na isang pera para nang sa ganun ay ako'y kanyang magugustuhan. Ngayon ay uuwi na pala kami mga inday. Kanina ay nagsisiksikan itong mga dala namin dito sa may traktarak ni Papa pero ngayon ay isang kaing na sakong talong na lang yung dala namin at kaunting okra. Pero worth it naman yung pagod dahil naubos naman yung talong at ampalaya namin dito. Siya kami ay uuwi na. Siya nga po pala. Sa mga kabataang tulad ko dyan, mahalin mo yung mga magulang mo ha. Lagi mong tatandaan na ibinigay tayo ng Diyos sa kanila dahil tayo yung magiging katuwang nila sa buhay at maging malaking pag-asa sa kanilang pagtanda. Huwag kang babatog-batugan dyan sa bahay nyo ha. Isipin mo na lang na pangit yung magiging pangit pero mas nakakapangit kung pangit ka na nga tamad ka pa. Te, padayon kay sa imo handom Bye ida sila. Bye-bye, ingat!